Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga po pala si Andrea Yvonne T. Tommy, galing sa Aralin 2. Tekstong nagbibigay ng impormasyon, informatibo, kaalaman at punong-puno. Ito ang laman ng aking pag-uulat ngayong araw. Una, rebelyon sa tipong disente. Pangalawa, hindi birong salapi. At pangatlo, uniforme ng daigdig. Rebelyon sa tipong disente. Noong dekada 60 po, tinanggap ng mayayaman at kabataan ang maong dahil naging simbolo ito ng rebelyon laban sa mabilis na industrialisasyon. Naimpluwensyahan din sila ng imahe ni na James Dean at ng mga beatnik na madalas magsuot ng gusot at kupal na maong. Ito ay mga kasuotan noon at ginagamit rin ito madalas ngayon. So ito ang mga dahilan sa pagtanggap ng kasuotang maong. Una, globalisasyon at impluwensya ng social media. So, sa mga kabataan ngayon o noon, marami ang nagsusuot ng maong dahil na-impluwensyahan sila ng social media. Pangalawa, pagbabago sa mga mahahalagang panlipunan at kultura. Ito ay usong kasuotan, kaya lahat ng mga kabataan ay sumusuot nito. At ang panghuli, pagtanggi sa mga tradisyonal na pamantayan sa moda. Ito ay hindi tinatanggihan kung ano ang uso, talagang susundin ng mga kabataan. Ito naman ay epekto sa lipunan ng ganoong kasuotan. Una, pagbabago sa mga industriya ng moda at libangan. Pangalawa, pagtanggap at pagkilala sa mga dating marginalized na grupo. At panghuli, posibleng epekto sa ekonomiya at kultura. Konklusyon, ang pagtanggap sa mga kasuotan dati itinuturing na pangmahirap ay isang indikasyon ng pagbabago sa lipunan. Mahalaga ang pag-uunawa at pagtanggap sa mga pagbabagong ito upang makamit ang tunay na pagkakapantay-pantay. Pangalawa, hindi birong salapi. Sa lipunang namamayani, ang may puhunan, ang hilig sa pananamita ng tao ay nagkakawang sakyan ng mga salapi upang pakinabangan. Batid ng mga kapital na nakahanda na ang mga Pinoy at maging ang ibang bansa o panig na daigdig sa pagsusuot ng denims. Itinatag ang Levi Strauss Philippines sa Makati noong 1972. Ito ay kapital at pananamit. Ang Pinoy at maging ang ibang panig ng bansa, batid ng may kapital na ang nakahanda sa daigdig sa pagsusuot ng isang kasuotang denims. Halimbawa, denim jeans bilang isang popular na damit. Panghuli, uniforme ng daigdig. Kasaysayan ng pantalong maong. Mahigit na isang dekadang nauso ang pantalong maong sa daigdig ng modang publiko, kaya daling manghinawa sa kasuotang ito. Denim sa kasalukuyan. May humuhulang aabutin pa ng paglipat ng siglo ang denims at may naghahaka-haka rin baka ito ay maideklarang opisyal na kasuotan ng lahat ng nilalang sa ating lipunan. Konklusyon, ang isang denims ay simbolo ng uniforme na nandaigdig na patuloy na nag-i-involve o patuloy na ginagamit ng mga tao sa buong mundo. At yun lang po ang aking ulat sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat.